Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan, naghahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong atananda. Mga biyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue, Kagiban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday, today is March 6, 2026. Ini ang 11 sa apatanan ka Biyernes karon nga ikatatlo nga bulan sang tuig 2026. Sa kinangtal maging kupo ninyo tub-tub alas 9:55 sa mga aga. Ako ang inyo alagad JP Hervas. Magapangalagad sa inyo on air and online. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental, mayong aga gid sa inyong nga tanan. Sa sining oras mga ben, magakuha na kita sang latest update sa lakat sang panahon. Hibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin palyempo sa mga adlaw sang Biyernes kag subong sa Sabado kag Domingo. Radyo Pilipinas. Kaupon naton sa piyak nga linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Charlie Deprat. Sir Charlie, good morning. Ayun, Sir Charlie. Hello, sir. Yes, sir. Good morning, Sir Charlie. Good morning. Yes, sir. May aga sa talan niya tagparamati sa Radyo Pilipinas. Yari pinakauling nga nakasang panahon karon nga adlaw Biyernes, Marso 6, 2026. Northeast monsoon nagapikto sa extreme northern Luzon. Easterlies na maragapikto sa nabilin niya bayan sa Pungsod. Ang bilog nga Western Visayas, partikular na sila sa Iloilo, para yun maka-experience sa sungkot sa magalumon, tuptop magalumon nga kalangitan. O kung generally, fair weather kita magluwas lang sa mga isolated yung mga pagulan, pagpagilat para goob, dala sang easterlies. Mahina tuptop makasarangan niya hangin, magkalinaminhan na silangan, magadala sa makanay tuptop makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tatamasatong temperatura nasa 24 tuptop 32 sa degree centigrado. Adlaw nag-butlak, alas 6:02 kaya sa aga, magkatunod alas 6 karon sa hapon. Pagamo yung pinakauling lakas ng panahon, di kan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra. Sir Charlie, sa mga kuturan naton nga may mga natalanang aktibidad subong iyang weekend, may we know, sir, kamusta ang extended weather outlook sa Pag-asa? Yes, sa base sa ating extended weather outlook within 2 to 3 days, generally fair weather kita wala man kita masipitan nga weather disturbance nga makapekto diri sa aton, sir. Sa ato naman, sir, mga kuturan nga nagahulat sa forecasted heat index, kamusta ang posible kapaang nga ma-experiencehan diri sa Western Visayas? Yes, ang aton nga forecasted heat index karon nga adlaw possible makalabot sa 39 degrees Celsius, sir. How about, sir, sa adlaw sang Sabado kag Domingo, shall we expect sa kasubong nga average sa nasambitiya nga mga inadlaw? Ayos, sir, sa masunod nga adlaw, expect sa gihapon nasa 39 degrees Celsius ang aton heat index. Ayun, madamo gid nga salamat, Sir Charlie Depra, sa imo sini nga oras kag impormasyon.
Baka may aga sa liwat. Daily update mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:09 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan sa aton sining pagpakalagad, mangingkopod man naton sa di lamang madugay ang Regional Technical Director for Research and Operation sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Sir Lina Cuello, agud hibaloon mga biyan ang ilang mga aktibidad sa subong nga gina sa ulog naton ang National Women's Month. Saksi kita mga biyan sa kontribusyon sang aton kababainhan sa pagpasanyog sang aton kaumahan kag palangisdaan kag sa kabuusan sa ekonomiya sang aton nga pungsod. Kag bilang pagkilala sa sining dako nga kontribusyon kag kabakod sang aton nga mga women in agriculture, ano bala nga mga aktibidad ang ginpreparar sa Department of Agriculture Western Visayas agud nga mapadunggan kag makilala ang ining mga kontribusyon sang aton kababainhan. Live via Zoom mga biyan, direkta pa gikan mismo sa banwa sang Sigma sa probinsya sang Capiz, ang Regional Technical Director for Research and Operations sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Zarina Cuello. Director, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Good morning, JP. Sa kag maayo man nga aga sa tagpalamati sang inyo nga istasyon Radyo Pilipinas. Ari kita subong sa Sigma sa Barangay Malapad, Kugon. May division meeting kami diri sa research Ayun. division. So maayo magagigid sa liwat. Director, please be informed, Director, medyo choppy ang imo sining linya sa subong, but may from time to time medyo klaro man ang imo sining pagsulod. And basi Director, pwede mo ma-on ang imo sining camera if okay lang. We understand kung alang-alang gid knowing nga ara ka subong sa field, no? Again, kaupo nato mga biyan si Regional Technical Director for Operations or Research and Operations sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Zarlina Cuello. Director, kamusta na ang inyo sining pagpanghanda, no? Subong sa ulog kita sa National Women's Month. By the way, Happy Women's Month sa imo, Director Cuello. Happy Women's Month man sa imong pinalangga nga babaye, no? Sir JP, sa imo asawa kag sa mga man kababaihan sa inyo istasyon. So subong March 6 ang aton nga pungsod naga-join man sa pagselebrar sa National Women's Month, no? Kag sa Domingo, March 8, International Women's Day. So sa Department of Agriculture, ang first Monday of the month sa May 9, aton man i-kick off, no, ang aton selebrasyon sa National Women's Month nga pagpahanungod gid kag paghatag importansya man kag pag showcase man sa mga kinaadman sang aton nga mga kababaihan sa patag sang agriculture kag fisheries. Director, to be exact, anong nga mga aktibidad ang inyo sining natalana hiwaton subong iya nga bulan sang Marso tuig 2026? So sa Lunes ang aton nga flag raising ceremony, so women's cast kag may ano kita ng cutting of ribbon sang aton nga women's bazaar sa DA Regional Field Office, no, sa idalom sa aton lobby.
kag may mga tindas, food and non-food items nga mga produkto sang aton man kababaihan sa agriculture and fisheries, as well as participated man sang aton nga mga employees, may ila man nga mga partisipasyon sa mga merchandise dito nga ibaligya. Sa May 25, sa ano man gali, that's 1 week, no? 1 week ang aton nga selebrasyon sa Regional Field Office. Tapos may mga pampering, ano man kita dito, services for women, may hair styling, hair dressing, styling, nails spa, basta mga pampering services for women, nga matagaan man sila sang time and space even during the office days nga mag-visit within dira sa amon opisina kag mag-avail sang services. Sa May 25, may women's exhibit kita ini sa Casa Real, and it is more open sa aton nga mga ginatawag naton nga kababaihan sa kanayunan, rural women in agriculture and fisheries dito sa idalom sang Casa Real. That's 1 week man nga exhibits kag tindaman, no, nga open sa aton man nga mga city dwellers, visitors, and transacting public dira sa Iloilo Provincial Capital. Sa March 27, muna ang highlights sang aton selebrasyon, may forum kita sa Granzing. This is participated in by various government tax agencies and corporation under the umbrella of the Department of Agriculture, together with their clients nga women-led farmers, cooperatives, and association, as well as their officers and members. So ang aton ining forum, ang aton nga mga RPs are women agropreneur and entrepreneur, and as well as practitioners sa aton man nga mga production areas, learning sites in agriculture. Kag may participation man kita sang IP, rural women, representing sang aton nga indigenous communities nga ara man siya sa sektor sang agriculture and fisheries, para nga inclusive man ang aton nga pag open sang opportunities, no, pag tibong kag pagpasangkad sang aton mga kababaihan. Director, balikan ko lang ang tuhoy sa Hiwaton nga Women's Bazaar, expected to be opened next week, Marso 9, tubtob Marso It's Monday. 13. Monday, GP. Director, pila ka mga kababaidhan o kung grupo ang ginalauman naton nga magapakigbahin sa sining nga bazaar, and for aton sining nga mga kauturan nga nagpamati subong ay interesado nga mag-suporta sa sining nga bazaar, ano ba lang ang mga produkto ang lauman naton? So sa amon nga sa bazaar sa DA, though may mga around so 9 divisions kami, kay this is sa opisina. So siyam kami ka division, kada isa ka division may lain ang ilay nga mga products. So may ara kita nga mga perfumes, drinks, no, cakes, pastries. May mga ara kita nga rice-based like Balenciana and others, para wala duplication sa mga divisions. May ara mga vegetables and cookies, mga assorted goods, mga purple corn, kakanin, kag vegetables. May coffee and eggs, peanut butters, and mga kimchi products, kay plant-based ina siya yan. And then coffee and snacks, may ara kitang
nga gusto mga magpangapi kay that's mga during their break times sa mga taga-opisina sa ingod manamon like the ENR and DPWH. Then may mga brand new clothes, women accessories, arts and crafts. Tapos ang amon nga gender focal point system, may souvenir items no nga deep highlighting or commemorative merchandise for the celebration of National Women's Month. Ayun, kadamo gigali sa mga produkto nga sara nga mabakal sa aton sining mga kuturan, those nga interested nga magbisita kag mag-suporta sa sining nga Women's Bazaar. Director, sa exhibit naman, anong ginalauman naton nga igapasundayag sa sining aktibidad? So may mga women-led organizations kita dito like ang Salngan for the Hablon products and handicrafts, mga ang aton nga mga weaving industries, may ara man kita nga mga food vegetables and fruits like ang Idleland sa Farmer Association sang Santa Barbara, ang Salngan, sang Uton, ang Carillo Farm. So those are plant-based, animal-based farm products and byproducts, and the other are utilized waste products na into like for organic concoction, and other mga iban man mga liniments, various farm products. Kag may ugaman kita no, and other fishery products and of women industries. Ayun, so kung mga kaalang-alang pang ila sining nga budget next week no, pwede gid makaupod sa exhibit naman sa Iloilo Provincial Capitol, which will happen on March 25 to 27. Director, sana masambit mo naman iyang forum. Ano ang mga topiko nga ginalauman, pag-istoryahan o kung pag-talakayon sa sining nga pagtililipon? So for the topic, sa may ara kita nga of course ang ang management aspect sang aton nga mga farmers cooperative and associations, ang farm management kag ang success story kay aton ini siya nga ma-focus kita sa success story nila. So parang ang ila lessons and experiences amo ang naton no, ang i-model naton. So we have mga emerging agro sa Kalinog, ang Badu, no, Barangay Badu, tama na kalayo, no, pero may ara kita dira nga hidden haven in agriculture, kag may niche market na ina siya nga ginasuplayan. So we will also include in the forum ang value chain and supply chain analysis on the views, on the context of the practitioner, para ang holistic niya siguro nga success from production tun nga sentro, para at least ang empowerment is matter of So ayun, ang empowerment naton will not only focus sa pag-empower sa kubinhan, kundi pati man sa ila sini nga mga produksyon no, kag pag-negosyo ka Director Sarlina. Director, we appreciate no, nakita naton ang madamo nga mga pagtingwa sa Department of Agriculture Western Visayas to empower our women in agriculture sector. Pero with the current situation, Director, sa inyo sini nga pag-assess, ano na bala ka-empower ang aton sini nga kababainhan sa patag sang agrikultura diri sa aton nga rehiyon? Of course, Sir JP, ang maano kita sang figure no, in 2020
may nakita na kita sina nga significant number, 29% increase in gender parity. So ang disparity, ang issue on the disparity in the participation, equal participation of women with equal with men sa agriculture and fishery, may pag-increase. But medyo na-arrest ini because 2021 and 2022 ara kita sa COVID na sitwasyon. So medyo nag-shrink, may mga nagnubo ang moral sang aton nga mga sector, especially women. So ara naman balik ta ini 2023. So sa aton nga ang systemic barriers na ano na naton to 43 to 50% siguro sa aton region. So ang projection nga 43 to 50% system pag naton address ang systemic barriers, mga amo na ang figure. So in the process of mainstreaming, hindi na gid man tama ka budlay, challenging sa aton nga part, but ang challenge sa aton how to sustain this effort nga maano naton ang gender participation, ang women's participation in the rural development, and ang gender equity in terms of their access to resources. Director, do you have the numbers or figures para ma-imagine naton ano bala kadamo ang mga kababainhan nga nag-engage sa agrikultura kag pagpangisda? Sa ato national nga figure, Sir JP, ang 2023 lang ang akon basihan. And of course, nagsaka na, wala na to na update. Ini ang aton sini nga sources is the registry system in RSBSA, in basic agricultural extension services. Director? Na ma-quantify ta dira. Director, may i-cut off ko yan ikaw, Director, ha? Hatagan na natin ligwa, Director, ang pagpadayag sa mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Magabalik kita pagkatapos lamang sa iyang mensahe. Working people that I've ever met. Sige. And he is such an inspiration. Dahil kami sa trabahong ito, matagal na rin namin ginagawa ito na pinopromote natin mga MSMEs. But Joey has been doing this for decades. And it is clearly a labor of love for him. And we should be very grateful to have champions for MSMEs like Joey. The Pasay City Mayor, Mayor Emmy Calixto Rubiano, my fellow workers in government, our partners in the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Masaya akong na makasama kayo ngayong araw upang ilunsad ang trabaho at negosyo. Marami sa mga kababayan natin na nagsimula sa maliit na pangarap, isang food cart sa kanto, isang pwesto sa basar, isang online store na pinapatakbo na nagsimula lamang sa kanilang mga bahay. Ngunit hindi madali ang pagsimula at pagpapalago ng isang negosyo. Maraming MSME ang nahaharap sa iba't ibang hamon, kakulangan ng puhunan, limitadong access sa mamimili, access to market, mabilis na pagbabago ng ekonomiya at ng teknolohiya. Kasabay nito, marami ring mga kababayan natin ang nahihirapang makahanap ng trabaho, lalo na yung mga tumutugma sa kanilang kakayahan at ang kanilang pinag-aralan. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Today, we live in a very uncertain world. What many of us have studied and developed a decade or even just a couple of years ago are sometimes we find no longer relevant. Industries are being reshaped by digital technology and artificial intelligence or AI. Traditional jobs are transforming.
The skills that were once optional, now they are essential. Naniniwala ako, kayang makasabay naman ang mga Pilipino. Alam naman natin na sa kabila ng mga hamon, maabilidad at madiskarte ang ating mga kababayan. Marunong tayong maghanap ng paraan. Hindi natin sinusukuan ang problema kahit na ano ang hinaharap natin. Hindi hadlang ang makabagong mundo sa ating pag-unlad. Bagkus, gagamitin natin ito upang magtagumpay pa sa buhay. Panatilihin lang natin ang tiwala sa ating mga sarili. Huwag matakot sa teknolohiya. Pagbutihin ang ating mga kakayahan at samantalahin ang pagkakataon na dumadating sa atin. Tulad na lamang ng pagkakataong ibinibigay ngayong araw, ang trabaho at negosyo na programa ng Go Negosyo. Dito, may learning session kasama ang industry expert at thought leaders at magbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa larangan ng pagnenegosyo. May job fair na nag-uugnay sa ating mga kababayan at employer mula sa iba't ibang sektor. May mga one-stop shop pa na serbisyo na isinasagawa ngayon para magbigay ng pre-employment assistance at advisory service ang ilang ahensya ng gobyerno gaya ng DTI, ng TESDA, BIR at iba pa. Makakaasa po kayo na patuloy ang administrasyon na ito sa pagpapaunlad ng kasanayan ng ating mga kababayan. Ang pagpapalakas ng mga programang makakatulong sa bawat Pilipino na makahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng mas pinalakas na employment program, kabilang na ang skills training at business mentoring, mas napapalapit natin ang trabaho at pagkakataon sa ating mga mamamayan. Noong nakaraang taon, nakapagsagawa tayo ng mahigit 2,300 job fair sa buong bansa. Mula rito, higit 74,000 na job seeker ang kaagad na nakatanggap ng trabaho. Itong Enero lamang, 47 job fair na ang naisagawa natin at mula rito, mahigit 2,400 ang hired on the spot. Ibig sabihin, dito sa job fair pa lang, nakakuha na sila ng trabaho. Kasabay nito, pinapalawak din natin ang mga programa para sa reskilling, upskilling, at saka yung enterprise-based training ng ating mga manggagawa. Ibig sabihin, specialized training na po ito ang magtuturo ang mismo magiging employer ninyo. Para naman sa ating mga MSME, ginawa nating mas simple at mas mabilis ang serbisyo ng gobyerno. Sinisikap din natin na palawakin ang akses sa puhunan at patibayin ang mga programang tumutulong sa paglago ng kabuhayan. Yung pong binanggit ni Secretary Roque tungkol sa pagtulong sa pautang, patulong sa pag-job matching. Sa pamamagitan ng mga negosyo center, mas napapalapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga negosyante. Dito, maaari kayong mabigyan ng payo, magkaroon ng mentorship, at makakuha ng tulong upang mapalapit ang inyong mga negosyo sa mamimili. Inaasahan natin na ang mga programang ito ang magbibigay ng dagdag na lakas sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang isang sari-sari store owner ay maaaring makapagpalawak ng negosyo sa pamamagitan ng itinatawag na e-commerce. Ang isang bagong graduate mula sa probinsya ay hindi na kailangan pang lumuwas sa Maynila upang magtrabaho, basta't may sapat na kasanayan at internet. We equip our people not only to survive, but to succeed in this changing world. Sa layuning ito ng pamahalaan, katuwang natin ang ating mga kaibigan at partners sa pribadong sektor. Through the advocacy of Go Negosyo, we promote a positive mindset towards business, not as a last resort, but as a strong complement to our collective role in nation building. Truly, we cannot diminish the role of the private sector in helping the government address employment gaps.
from identifying skills needed by industry to easing the path of doing business in our country. Kaya't hinihikayat ko po, kayong lahat dito, na pakinabangan ang learning session. Gamitin po ninyo ang kaalaman mula doon upang mapalakas pa ang kakayanan ninyo dito sa trabaho at negosyo. Because when we build skills, we build confidence. When we create jobs, we restore the dignity of our people. And when we strengthen our economic foundations, we build a stronger nation for tomorrow. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga negosyante at manggagawang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now may we request the President to kindly grant us a group. Radyo Pilipinas, alas 9:35 na sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, bago gid lamang nabatian ang nangin mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan sa iyang pagpanguna sa paglunsar sang trabaho at negosyo sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Ang event mga biyan ang nagatipon sa mga key public-private stakeholders agud pa sang karon ng mga job opportunities para sa komunidad, nagasuporta sa mga upskilling kag reskilling sa mga micro, small and medium enterprises ug MSMEs kag pagatukod sa mga dynamic platform kung sa diin ang mga job seekers mahimo magkonekta direkta sa mga negosyo. Highlighting these MSMEs as vital engines of inclusive growth and employment creation, the program features plenary learning sessions, isa ka job fair, business mentoring session, kag partner booth. Mga bayan, sige po nagpamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Balikan nato mga bayan ang atong koneksyon with Director Sarlina Coelho. Ibalo nato mga biyan, mga dugang nga mga impormasyon tuhoy sa kontribusyon sang kabainhan sa aton sining kaumahan kag palangisdaan. Na-mention kaina ni Director Coelho nga nakita nila ang amat-amat nga pagsaka sang participation sang kabainhan sa aton sining sektor sang agrikultura. Although this was affected mga biyan sa nangin epekto sa pandemya, particularly in years 2020 to 2022. Pinaagi mga biyan sa pagpalikasog sa aton sining Department of Agriculture, naupod ang iban pang mga ahensya sa gobyerno, amat-amat nga nabus liwat ang moral sa aton nga kabainhan, kag subong aktibo na nga nagapakigbahin sa aton sining agri-sector. O pamato dira mga biyan ang kadalagan sa pila ka mga women in agriculture sa mga national search. Kaga subong man ang partisipasyon sa aton sining nga mga kababainhan sa nanuhay-tuhay nga mga exhibit kag mga bazaar. And speaking of bazaar mga biyan, next week mayara sang aktibidad ang Department of Agriculture Women's Bazaar sa ila sining nga lobby sa Department of Agriculture. Live subong mga biyan sa atong pagpangalagad, kopon naton liwat si Director Sarlina Coelho. So, Director, good morning liwat. And sa imo nga pagpadayon Director, do you have the figures Director kung pila na balag ka mga kababainhan ang aktibo karon nga nagapagigbahin sa sektor sang agrikultura? Sir JP, ang sa national nga figure naton sa registry lang. So mga in 2023 kay safe na nga figure, but of course may increase na ina 2024 and 2025. Around 2,633,000 ang registered. Of course may mga unregistered pa kita siguro dira nga wala ma-capture. But in a total registry of female and male farmers, mga 49.1% ina siya. So meaning daw near to equal in parity in numerical computation, but we are still facing challenges like male migration from the rural areas, from rural communities to urban because of infrastructure
and industrialization and commercialization. So may ara naman kita nga emerging nga mga challenges despite of the increase. Director, with these challenges right now, no, nga na-identify ninyo ang pag-migrate from rural to urban sa mga kauturan naton sa kumahan nga kinahanglan nga magpadulong diri sa syudad para lamang nga magtrabaho sa mga construction projects, iban pa nga mga available opportunity. Ano naman ang mga pagtinghwa sa inyo sining ahensya in order nga masustain nga aktibo sa gihapon ang partisipasyon sa mga kababainhan sa atong agrikultura? So with that gender impact trends, no, ang gender gaps, impact nato, ang may impact gina sa gender gaps. So ang ginahimo naton, amo ina nga platform, ang dapat naton sudlan sang aton nga mga initiative in terms of training, in terms of empowerment programs, and gender-sensitive policies in agriculture and fisheries. Director, I don't want man to make a gap, no, or compare sa aton sini nga mga kalalakinhan kag kababainhan, pero ano bala ang mga nakita ninyo nga bintaha kung babayi ang aktibo nga nagapakigbahin sa aton nga agrikultura? So ang isa ka siguro di man ta naton nga tagid ang stereotype naton ang women, because gender equality and empowering women is not placing them in the pedestal, but since they are considered as one of the vulnerable sectors, so for inclusive governance, we try to bring them at the center or priority of governance. So amo na aton nga intention. So ang mga nila siguro, first ang resilience, may mga patience sila, kag ang ila man siguro nga time and space, no, isa man na, although nga challenge man na siya, but it's also an opportunity because ara sila sa sometimes kung ang farming kay seasonal man nga aspect, ang harvesting there is a lapse of time from land prep to planting, and then to harvesting, may mga element of time man. So makonsider man nila sometimes nga ara sila na of their households. So may element of time sila nga dira sila sa lugar, no, in terms of time and space, in terms man of kag ang siguro ang ilang may innate man sila nga sa mga palisiya kag sa mga training, very sila ng details, no, their attention to details in terms of the adoption of technology. So simpre kay mechanized na kita, so maka-harmonize ini ang ilang attention to details kag ang pagsulod man sang aton nga modernization in agriculture. Ayun, Director Doc, ang ining mga resilience. Muna ang mga qualities manila siguro. Ang ining resilience and attention to details ang nakit-an dagid sa mga awardees ang regional gawad parangal sa katingitanging kababainhan sa pagsasaka at pangingisda sa kanayunan nga nagapakita gid, no, sa dakong kontribusyon sa mga kababainhan sa sektor sang agrikultura. This year, Director, ang ining tuigan nga pagkilala, Director, nagsugod na ini. Actually, may ginwiden ta na gani suwong ang gawad saka, damo na kita nga subsector, no, tapos isa na da sa subsector ang rural women, na it started 2016, no, every year. And we have also winners, sang upod pa naton ang Negros, so Negros, dason sa fisheries kita last year si Rinelda Partido as a matter of community coastal resource management sa ang SMART ang iyan sa Barangay Tarong sa Carles. Then we have Ma'am Desiree
Segovia, ang Pinay Boracay naton last year, 4th place kita dira. And then subong nagasugod naman ang aton nga search for the national. And damo kita may entry no Sir JP, and hopefully kung ano naton polish naton ang aton nga ano diri nga entry sa Western Visayas kag makakuha man kita sa national, no. Kay very competitive man ang mga ina nga parangal, kay ang other regions almost visited by typhoons, so ang ilang disaster prone nga mga experiences amo man ang ilang nga mga opportunities na turn into opportunities nila for more resilience sa mga kababaihan dito. Kay siyempre wala na sila sang option is only to recover and protect, no, sang ecosystem naton sa pagpanguma kag pagpangisda. Ayun, so looking forward nga madamo sa mga kauturan naton diri sa Western Visayas ang makalabot gid sa national stage to highlight their stories of resilience and attention to details kay ban pa nga characteristics sang kabaynhan sa pagpapagon sa aton sining nga agrikultura. Director, ayno masako ka subong na-mention mo kay ina, you have a meeting, no, dira subong sa Banwa sang Sigma Capiz. Ano ka importante ang ining pagtililipon, Director? Sir JP, regular nga quarterly division meeting sang research and development. Kay ako ang Regional Technical Director for Research and Regulations, so akon ini sector. So this is the first quarter meeting namon for 2026. Ang amon nibalaan nga quarterly meeting gina-rotate ni namon sa kada research experimental station naton nga ara sa mga probinsya. So diri sa province of Capiz, we have this research experiment station for upland and hilly land plantation crops diri ni sa Barangay Malapad, Kugon, sa Banwa sang Sigma. Facing ni siya sang daan nga ancestral house ang mga belo, pasaka ni siya sa bukid above 18% slope. So ari na di subong amon nga venue sang meeting, kaga amon gid pag istoryahan ang aton nga mga R&D programs and activities, kung paano naton ma-address ang mga challenges subong kay may ano kita subong nga base may El Nino nga matabo, and ang mga hilly land and upland plantation crops, isa man ini sang aton nga mga sektor nga dapat naton protektahan during this summer season, ang mga ecosystem and ang mga practices diri sang farmers nga ma-demo man diri sa probinsya sang Capiz. Kaya ang iya sini ang service area, basically in province of Capiz, including the sometimes dira na ang mga parts, no, sang Iloilo, mga nadala pa na sa ila service area. So ang mga direksyon naton, no, kay ang agriculture is a diverse and thriving sector. So from time to time we need to recalibrate, no, reassess our strengths and weaknesses amid sa many challenges, and we redirect, no, every time, from time to time, nga makasabat kita sa mga local issues, problems and concerns ang aton sektor sa rural development. Ayun, looking forward gamangin mabinungahon gid ang ining pagtililipon with this pagtililipon or this forum nga inyo ginahiwat sa karon. No, we look forward nga masolusyonan ang pila ka mga concern kada tubang sa aton sining nga mga mangunguma. Director, ang imo na lang gid nga mensahe siguro sa tanan nga mga mangunguma, especially sa aton nga kababainhan diri sa Western Visayas as we celebrate the National Women's Month. So, salamat gid Sir JP kag sa inyo man nga programa.
So ini sulit ini dako gid nga oportunidad nga maka ano man kita makahatag paglaom no kag maka-inspire man kita sa aton nga mga kababaihan sa kaumahan, especially ang smallholder farmers, women-led organizations, farmer cooperatives and organizations. So kadako gid sang ilang rolyo sa aton sektor. So kay ara na sila sa aton nga inclusive governance, may ini nga Women's Month celebration, dapat naton gid balikan kag i-reflect ang sub-theme no sang aton Philippine Commission on Women nga lead like babaylans Filipinas. So lead ang bilang leader is not always equal to position. We can lead even our fellow women, single women, kung ang mga kababainhan man sa aton nga pamilya, sa aton especially na gyud sa aton komunidad, we will continue to uplift no in all potential sang women, continue to lift or unleash sang potential sang aton man nga kaparihas nga kababaihan, kay ang iya ripple effect kadako gid kag ang babaylans. Why this year's use the word babaylans? Because we need no are very relevant pa ang ating gina-refresh lang kita ang memory ta nga ang babaylan is partner of dato. So kung ang aton nga sa aton pamilya, ang aton nga bana o kung ang aton man nga presidente sa asosasyon isa ka lalaki, kita nga babayi bilang Filipinas no, Filipino women o Filipino woman, we must act as babaylan. So ano walang babaylan? Healers, no? Ang epitome of compassion. Kag may ano gid na siya nga i-resolve ang conflict. So usually ang conflict is very prevalent in the local communities. Ang mga kababaihan kung kainsa stereotype nga sang hindi manami no nga qualities. But ang aton gid nga gamiton, ang aton positive nga mga qualities that we must always bear in mind that we can heal, we can sustain, and we must sustain gid ya. Kaya ang aton nga nga mantra or ang aton nga mandatos no sa sektor sang agriculture and fisheries is food security. And we must thrive no as a sector sa local communities in the participation of inclusive growth. Kay isa kita ka signatory sa 17 integrative nga global goals naton, sustainable development goals. Number 5 kita dira sa aton nga mga babayi, ang gender equality by empowering women and girls by year 2030. Madamo gid nga salamat Director Coelho sa imo sini powerful statement no sa aton sini nga pagpangabay gid sa mga kababainhan nga mangin kaangay sa mga babaylan nga compassionate kag empowered. And thank you man Director for being an epitome of an empowered, compassionate and inspiring women in agriculture. Director, for your time and information ginhatag sa Radyo Pilipinas, for your works and words para sa bayan, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo gid nga salamat Sir JP, kag more power sa Radyo Pilipinas, radyo publiko, radyo ng bayan. Madamo gid nga salamat Director Zerlina Coelho, ang aton nga Regional Technical Director for Research and Regulation sa Department of Agriculture Western Visayas.
Nabatian mga biyan si Director Cuello emphasizing sa kaimportansya sang papel sang aton sini kababainhan sa pagpasanyog sang aton nga kaumahan kag palangisdaan kag sa pagpasanyog sang bug-os nga Pilipinas in general. Ginapaambit kainan ni Director Cuello mga biyan kung ano kalapit ang numero sa mga babayi sa agrikultura kag sa numero sa mga lalaki sa agrikultura. 49% of the total population base mga biyan sa RSBSA ang ginakompose sang kababainhan. And this shows mga biyan kung ano kaaktibo ang partisipasyon sa aton sining nga mga kababainhan despite the modernization, mechanization, kag madamo nga mga pagtilaw nga ginatubang karon sa sektor sa agrikultura, yara sa gihapon ang aton nga kababainhan para mangin kaagay sa mga babaylan o mga naga-serbeng assistant kag kaupod sa mga dato sa pagdulong sa mga kinahanglanon nga serbisyo sang aton komunidad. Di lang ni sila basta babayi lang, kundi babayi gid. Proving to us mga biyan na ang kaya obrahon sa mga lalaki, kayang-kaya man obrahon sang mga babayi. And we look forward mga biyan through the initiatives kaga sa mga programa sa Department of Agriculture Western Visayas headed by Director Sarlina Cuello, ang ila sining God Focal. Madamo pagid sa mga kababainhan sa aton sining rehiyon ang magka-interes nga magsulod sa pagpanguma. Alas 9:55 sa aga. Gustohon taman nga magpalawig pa ka maghatag sang dugang nga mga impormasyon sa tusay mga biyan. Way nakita sang oras nga nabilin sa aton sini nga pagpangalagad. Dali na gilamang kutom aton nga edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Marso 6, tuig 2026. Sa ngalan gilamang sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.